DZRH Traslasyon 2025, a DZRH special coverage. Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 1 PM edition. Debosyon sa Poong Jesus Nazareno, patunay ng pananampalataya at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ipinaabot ni Speaker Romualdez ang taus-pusong pagbati sa milyong-milyong deboto ng Poong Jesus Nazareno sa taunang pagdiriwang ng kapistahan, na kilala rin bilang Traslasyon sa Quiapo, Maynila. Binigyang diin ng pinuno ng Kamara, ang hindi matatawarang debosyon ng mga Pilipino sa Jesus Nazareno, na nagpapatunay na patuloy na nagbibigay ng pag-asa at pagkakaisa sa mga mananampalataya. Bukod dito, ang pista na ginaganap tuwing ika-9 ng Enero, ay paggunita sa paglilipat ng makasaysayang imahe ni Jesus Cristo patungo sa Quiapo Church. Pero, ang tradisyong ito ay isa pinakapangunahing pagdiriwang sa bansa, na nagtitipon ng milyong-milyong deboto mula sa iba't ibang bahagi ng lipunan. Sinabi ni Speaker Romualdez na ang pagdiriwang ay higit pa sa isang relihiyosong ritual, kundi ay isang makapangyarihang simbolo ng pananampalataya at pagkakaisa. Kinilala rin ng mambabatas ang mga sakripisyo ng bawat deboto, kung saan marami ang naglalaan ng buong taon ng paghahanda para sa okasyon ito, bilang pagpapakita ng pasasalamat at pag-asa. Aniya, ang taunang prosesyon ng Poong Jesus Nazareno, ay isa sa itinuturing na pinakamalaking pagtitipon sa buong mundo, ay naging espiritual na sandigan para sa maraming Pilipino, na naniniwalang ang pakikilahok sa prosesyon at paghawak sa imahen o sa lubid nito, ay nagdadala ng biyaya at kagalingan. Pero, hinihikayat naman ni Speaker Romualdez ang mga deboto na panatilihin ang disiplina at tiyakin ang isang mapayapang pagdiriwang, pati na rin ang pangangalaga sa kalikasan habang dumedalo sa okasyon ito. Dahil sa inaasahang pagdalo ng milyong-milyong deboto sa prosesyon, nanawagan ng Speaker para sa pagtutulungan ng mga organizer, otoridad, at mga makikiisa sa pagdiriwang upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Pinasalamatan din niya ang mga naging pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng Maynila, at mga opisyal ng simbahan para sa paghahanda sa kapistahan. Samantala, pagsunod sa mga turo ni Jesus Cristo, isang patunay na deboto ng Jesus Nazareno. Bukod dito, hinikayat ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advin Cula ang mga deboto ng Jesus Nazareno na sumunod sa mga turo ni Jesus Cristo. Pinangunahan ni Advin Cula ang Misa Mayor nitong hating gabi ng Huwebes, bilang hudyat ng pagsisimula ng kapistahan ng Itim na Nazareno. Sa kanyang misa, ay binigyang halaga niya ang pagkakaroon ng pag-asa kay Jesus at pagsunod kay Jesus bilang tanda ng tunay na deboto. Ngayong taon, kasi ang tema ng kapiestahan ay mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Ito ang nasabing misa ay dinaluhan din ng mga opisyal ng gobyerno, at maging ilang mga local celebrities. Manatiling nakatutok sa special coverage ng DZRH para sa mga latest update tungkol sa Traslasyon 2025. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 1 PM edition. Abangan ang mga susunod na Traslasyon 2025 update mamayang 2:00 ng hapon. DZRH Traslasyon 2025, a DZRH special coverage. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.